So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, meron na naman pong nilulutong issue ang mga DDS dito nga po sa ating presidente, kay PBBM. Ito lang yung hindi ko talaga magets. Kapag si PBBM pumupunta sa ibang bansa, meron siyang mga trips, bilateral meeting or whatsoever, basta meeting para sa ikaw-unlad ng ating bayan. Pag umaalis ng bansang Pilipinas, itong ating presidente, ano yung lagi niyong sinasabi? Naglalamierda, pagala-gala. Walang ibang ginawa kundi party dito, party doon, lamierda dito, lamierda doon. Yun nga yung hindi ko magets eh. Pag si BBM umaalis ng bansa, yan yung laging sinasabi ng mga dilis. Ngayon naman na si BBM ay hindi umaalis ng bansa, at lilinawin natin yung issue na hindi daw po inimbitahan si PBBM sa inauguration ni US President-elect Trump. Lilinawin natin yan. Ngayon na si PBBM ay hindi umaalis ng bansang Pilipinas, nagiging issue na naman sa inyo. Nakesyo ang sabi, ay hindi invited, ay magkaaway sila, hindi sila close, ayaw ni Trump ng weak leader. Like what the, hindi ko talaga mag-gets itong mga DDS na to. Kung ano ba yung gusto nyong ipunto. Pag in-invite, pag pumunta, galit kayo kasi naglalamierda. Ngayon naman na hindi daw po in-invite, which is lilinawin natin yan mamaya, galit din kayo. Kasi, ay, si PBBM pala away. Ay, si PBBM hindi close kay Trump. Ay, inechapwera na, ay wala na to. Like, ang dami nyong issue. Ano ba talaga? Diba? Alright. So ngayon, ang issue kasi dito mga minamahal, hindi daw po inimbita, hindi raw po invited si BBM sa inauguration ni US President-elect Trumps. Which is, yan po yung lilinawin natin. Actually, hindi ko na kailangan basahin tong balitang to, pero basahin na lang natin sa inyo maya-maya. Alam nyo ba mga minamahal yung pinagkaiba ng ambassador sa head of state ng mga bansa? Alam nyo naman natin yung pinagkaiba ng ambassador sa presidente, no? Hindi po talaga mga minamahal na kasanayan, hindi po naging generation ng Estados Unidos ang pag-iimbita sa mga presidente every time na nagkakaroon po ng inauguration. Kasi syempre, highlights dapat yun mga minamahal ng current and elected president. Meron naman pong ibang time para mag-usap sila sa mas angkop na lugar, sa mas angkop na area. Diba, nagigets nyo ako? Kunyari, head of state, mga leaders. Okay, dyan sila magkita-kita. Not invited yan. Kaso time din naman yun ni Trump, diba? So, dapat siya yung i-highlight. Doon, ngayon, may magko-comment. May invited si ganito eh. Yung ng China invited. Ang sabi po sa balita, ulitin ko sa inyo, meron naman daw po silang in-invite na iilang mga leaders, iilan lang. Pero hindi po talaga totally lahat ay ini-invite nila. Meron lang iilan. Siguro, isasama na nila doon yung pag-uusap, diba? Meron silang mga inimbitan. Pero it doesn't mean na hindi lang in-invite ang ating presidente ay hindi na tayo mahalaga. Diba? Nagigets nyo ako? Ngayon, mayroong paglilinaw yung balita. Basahin natin. Sabi dito, PBBM hindi raw imbitado sa inauguration ni US President-elect Trump. Yan ang basahin ko sa inyo mga minamahal. Ang sabi dito, hindi umano imbitado si Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ni US President-elect Donald Trump Enero 20, 2025. Ayon sa ulat ng GMA News nitong Miyerkules, Enero 1, si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ang dadalo sa naturang inaugurasyon dahil ang mga ambassador lamang umano ang imbitado. Di bang kayo? Mayroong representative ang bansang Pilipinas which is si Jose Manuel Romualdez. Kasi siya yung Philippine Ambassador. Siya yung ambassador ng bansang Pilipinas. Hindi naman po head of state ang inimbitahan, di ba? Only ambassador. Kasi yun naman po ang nakasanayan. Yan na po yung nakasanayan mga minamahal ng United States, ng Estados Unidos. Every time na nagkakaroon sila ng panibagong presidente at nag-i-inaugurate. So yun po yung naging generation na nila na only ambassador. Kasi mga minamahal, if you will think of it, yung presidente natatapos.
kailangan bansang Pilipinas yung yung representative doon. So, ambassador pa din at the end of the day. Nagigets nyo ba? 'Di ba? Yung chief of diplomat. O, sino ba yung chief of diplomat natin? O, si Jose Manuel Romualdez. O, debunk na naman ang mga DDS. Yan kasi ang dami nyong ini-issue Yan tayo Pag pumunta, naglalamierda. Ngayon na hindi pumunta, galit na galit kayo. Saan lulugar niya ng ating Pangulo? Saan lulugar si PBBM? Hindi, matanong ko lang saan lulugar ang ating presidente kung yan yung mindset ninyo? Pag umaalis, la mierda. Ngayon naman na hindi umalis ay hindi invited. Ano ba? Hindi namin magets. Ano yung punto ninyo? Nakakaloka. Anyway, meron pong pasabog dito. As a matter of policy, no head of state is invited. Only ambassadors representative in the Washington are invited. Yan yung sabi ni Romualdez na Chief of Diplomatic ng bansang Pilipinas. Chief of the Diplomatic Mission ng bansang Pilipinas. Okay? Matatandaan, noong November 19, 2024, isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos na nakausap niya sa pamamagitan ng phone call si Trump. I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump at nakausap siya kaninang umaga at naalala naman niya ang Pilipinas. Nakausap nga ni PBBM at ni itong si Donald Trump, naalala niya yung Pilipinas. I was scheduled to phone call. It was a very good call. It was a very friendly call. It was very productive and I'm glad that I was able to do it, and I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. So, debunk. Natawagan. Nagka-call pa nga si PBBM at itong si Donald Trump. Ano yung sinasabi nila na si PBBM daw po ay hindi mahalaga kay Donald Trump? Ano yung sinasabi ninyo? Ano yung mga pinapakalat nyong fake news? Alam nyo yung mga DDS? Nabubuhay talaga sa pagpapakalat ng fake news. Hindi ba kayo nasisiwa sa mga sarili ninyo na mas naniniwala kayo sa fake news kaysa alamin yung totoo? Eto, may balita para nang mas marinig ninyo. Meron tayong balita dito para nang mas mapasampal sa kanila yung katotohanan, mga minamahal. Panoodin ninyo. May paglilinaw ang palasyo sa hindi pagdalo ni Pangulong Marcos sa nalalapit na inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian. Jeff, ayon kay Communication Secretary Cesar Chavez, hindi nakasanayan ng pamahalaan ng Estados Unidos na imbitahan ang mga heads of state o pangulo ng iba't ibang bansa sa inaugurasyon ng kanilang bagong halal na pangulo. Ito anyang ipinaluwanag sa palasyo ni Department of Foreign Affairs Office of American Affairs Assistant Secretary J.V. Gonzaga kasunod ng mga tanong sa hindi pag-imbita ng White House kay Pangulong Marcos Jr. Sinabihan niya ng DFA na ang resident ambassadors na nakabase sa Washington, D.C. ang kadalasang inaasahang dumalo sa presidential inauguration bilang kinatawa ng kani-kanilang mga bansa. May prerogatibo o pagkukusa naman anya si US President-elect Donald Trump na mag-imbita ng mga espesipikong lider, pero hindi umano ibig sabihin nito na inisnab ng Amerika ang mga lider na hindi inimbitahan dahil hindi ito nakagawian sa kanilang inaugurasyon. Ayon sa Malacanang, si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez at kanyang asawa ang magiging kinatawa ng Pangulo dahil ang Chief of Diplomatic Missions ng mga bansa ang inibitahan. Wala pa umanong impormasyon kung babiyahe bang Amerika ang Pangulo sa mga susunod na buwan para makipagkita kay Trump. Samantala, kinumpirma naman ng palasyo na may pulong si Pangulong Marcos Jr. kay Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw at kabilang sa inaasama pag-uusapan ang mga agenda sa nakatakdang unang meeting ng kabinete ngayong taon. Serbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istreta. Maraming salamat, Christian Yosores. Headline ngayon. Alright, parinig ninyo, sampal na naman sa mga DDS. Itong mga fake news na pinapakalat nila, hindi invited, sabihin natin. Pero, mayroong phone call, si PBBM with Donald Trump. At ano yung sabi dito sa phone call? It was a very good call. It was a very friendly call. It was productive, and I'm glad that I was able to do it. And I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Okay? Debunk. Yan kasi, ang hilig niyo magpakalat ng fake news. O ngayon, kayo na naman tong napahiya. Actually, iba po yung ibig sabihin ng hindi invited sa pagdalo ng head of state dito sa mga ambassador. Iba
po yung ambassador sa head of state. Nagigets ninyo? So, hindi po dinecline ng US ang Pilipinas dahil kay PBBM. Wala pong pag-decline or reject na nangyari dyan. Hindi lang po talaga nakagawian, hindi po nakasanayan ng United States, ng Estados Unidos na imbitahin yung mga head of state every time na nagkakaroon ng inauguration. Meron silang mga ini-invite na specific na mga person. Siguro may mga kailangan talaga yon. Pero it doesn't matter na porket hindi lang in-invite, galit na, ayaw na sa'yo. Wala. Huwag kayong fake news. Diba? Ang galing talagang gumawa ng storya ng mga kupal ng mga DD shit na to. So, kayo, ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? Anyway, yun po, di ba? Pikon na naman sila ngayon sa atin. So, pahingi lang po ko ng konting likes. Likes lang, pindutin nyo yung like, tapos comment kayo sa ating vlog na to. At i-subscribe nyo, i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga video, totoong balita na nangyayari dito sa ating bayan. Alright? So, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.